So isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Yax Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. And today is November 18, 2025 and our topic is all about ano ang kahulugan ng Yahweh Shammah. So Yahweh Shammah is nangangahulugan na ang Panginoon ay naroon. So ito ay pangalan para sa hinaharap na lungsod sa pagitan ni Ezekiel na sumisimbolo sa walang hanggang presensya ng Diyos kasama ang kanyang bayan. So ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi naalis sa kanyang mga anak dahil siya ang kanilang proteksyon, kaligtasan at buhay. So sa bagong tipan, ito ay natutupad kay Kristo at lubos na makikita sa bagong Jerusalem. So ang presensya ng Diyos ang pinakamalaking kaaliwan ngayon at pinakamakapangyarihang pangako ng hinaharap. So our Bible readings for today is all about Ezekiel chapter 48 verse 35, ASND version, at tatawagin ng pangalan ng lungsod na ang Panginoon ay naroon. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God departs from the old Jerusalem. So, yung pag-alis ng presensya ng Diyos sa lumang Jerusalem ay bunga ng matagal na pagsuway at kasalanan ng bayan. So, ipinapakita nito na ang kabanalan ng Diyos ay hindi makikisama sa patuloy na kasamaan. So, itinuturo nito na ang presensya ng Diyos ay isang pribilehiyo, hindi isang automatic rights. Second is the Spirit of God dwells in the New Jerusalem. So, sa pagitan ni Ezekiel, ang bagong Jerusalem ay lungsod kung saan muling mananahan yung Espiritu ng Diyos. Ito ay simbolo ng ibinalik na relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan. So, ipinapakita nito na ang pangako ng Diyos na manatili magpakailanman kasama ang mga tapat sa Kanya. And lastly is the church is the fulfillment of Yahweh Shammah. So, ang iglesia ngayon ang tahanan ng presensya ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan sa bawat mananampalataya. So, kung nasaan ang mga tagasunod ni Kristo, nandoon ang Diyos. So, ang buhay ng iglesia ang nagpapatunay na si Yahweh Shammah ay patuloy na gumagawa ngayon. So, dadako na tayo sa ating applications. So, today, first is submit to the Spirit of God's purifying power. So, dapat nating hayaan ng Espiritu Santo na linisin ang ating isip, puso, at gawa. Dahil ang tunay na presensya ng Diyos ay hindi nagpapakita ng pagbabago sa buhay. Kapag sumusuko tayo sa Kanya, nagiging mas malinaw tayong larawan ni Kristo. Second is stay conscious of God's presence in our lives. So, syempre, maging aware tayo na sa bawat oras kasama natin ng Diyos, kahit sa trabaho man yan, sa bahay, at kahit sa problema natin. Dahil ang ganitong kamalayan ay nagbabantay sa ating mga salita, desisyon, at ugali. So, kapag alam natin narito ang Panginoon, nagiging mas malinis ang ating pamumuhay. And last is shine brightly as a city on a hill for God's glory. So, ang ginagawa nating mabuti ay dapat magturo sa atin or sa tao palapit sa Diyos. So, hindi sa atin. So, kapag maliwanag ang ating pamumuhay, nakikita nila ang pagkilos ni Kristo sa atin. So, yung bawat kabutihan, kababang loob at katapatan na nagliliwanag tayo para sa kawalatian ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about how can we practically shine brightly so that others may see our good deeds and glorify our Father in heaven. So, magiging practical tayong maliwanag sa pamagitan po ng pamumuhay ng may katapatan, kabutihan at pag-ibig sa ating mga araw-araw na pagkilos. So, kapag mahinahon tayo sa gitna ng stress is matulungin tayo kahit walang kapalit at tapat kahit walang nakakita is nagiging malinaw ang presensya ni Kristo sa atin. So, sa paraan ng ating pagsalita, pagdesisyon at pagtrato sa kapwa is nakikita ng mundo ang kabutihan ng Diyos at kapag nakita nilang ang mga gawa natin ito, hindi tayo ang napupurihan kundi ang ating Ama na nasa langit na siyang tunay na ilaw sa ating buhay. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil Ikaw ang Yahweh Shammah, ang Diyos na laging narito sa aming buhay. Lord God, linisin mo po ang aming puso at tulungan kaming magpasakop sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Lord God, gawin mo po kaming ilaw na nagpapakita ng iyong kabutihan upang ang lahat ng makakita sa aming buhay ay iyong pangalan, ang iyong pangalang mapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.